Severe tropical storm na. Update, lumakas at isa ng severe tropical storm category ang bagyong Leaf, kung Ray, habang mabagal na umuusad sa bahagi ng Philippine Sea. Taglay na ngayon ng bagyo ang lakas ng hangin na umaabot sa 95 km per hour at pagbugsong umaabot sa 130 km per hour. Kikilos ito sa direksyong west-northwest sa bilis lamang na 10 km per hour. Inaasahang patuloy na lalakas ang bagyo at inaasahang magiging typhoon category na sa susunod na 24 na oras habang papalapit sa silangan ng Northern Luzon. Asahan na ang maulap na papawiran na may kasamang pag-ulan at bug zone ng hangin sa silangang bahagi ng Luzon dahil sa malawak na sirkulasyon ng bagyo. Maging alerto at handa sa banta ng mga biglaang pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala bagyong Leon, patuloy ang paglakas, signal number 1 nakataas na sa ibang parte ng Northern Luzon at Northern ng Catanduanes. Ganap ng severe tropical storm ang bagyong Leaf na mas lumakas pa sa katubigang sakop ng ating bansa. Huli itong namataan sa layong 735 kilometro, silangan ng Kasiguran, Aurora Taglay ang lakas ng hangin na aabot sa 95 km per hour, at bagsong papalo ng hanggang 115 km per hour. Inaasahang lalakas ng mabilis si Leon habang nasa Philippine Sea at posibleng umabot sa kategoryang typhoon sa loob ng 24 na oras. Tumataas rin ang tsansa na ito ay magiging super typhoon sa oras ng paglapit nito sa Batanes. Wind signal number 1, Batanes, Cagayan including Babuyan Islands, Isabela, Ilocos Norte, Abra, Apayao, Kalinga, eastern portion of Mountain Province, eastern portion of Ifugao, eastern portion of Quirino, Madela, northern portion of Aurora, northern portion of Catanduanes. Si Bagyong Leon ay inaasahang kikilos pahilaga kanluran ngayong araw hanggang bukas ng umaga, ika-29 ng Oktubre, at Lil-Ico pa kanluran hilagang kanluran hanggang sa posibleng pagtama nito sa silangang baybayin ng Taiwan sa Huwebes ng gabi, ika-31 ng Oktubre, o Biyernes ng madaling araw, ika-1 ng Nobyembre. Pagkatapos nitong tumawid sa kalupaan ng Taiwan, Lil-Ico ito pahilaga silangan patungo sa East China Sea at maaaring lumabas ng Philippine Area of Responsibility, PAR, sa Biyernes ng umaga o hapon. May posibilidad ng karagdagang paglipat ng track pakanluran, na maaaring magdala sa bagyo ng mas malapit o pagtama sa Batanes, ngunit nananatili pa rin ito sa loob ng forecast cone.